Masama ang mukha ni Beverly pagpasok niya sa sariling kwarto. Ibinato niya ang mga dalang gamit saka pabagsak na nahiga sa kama. Bad trip siya sa kaibigan niyang si Penelope. Natalo ang cheering squad nila sa nationwide competition dahil sa katangahan nito. Malakas pa naman ang team nila at siguradong sigurado siyang sila ang mananalo sa taong ito laban sa team ni na Sophia. Pero wala sa sarili si Penelope dahil nag-away ito at ang nobyo nito nang nagdaang gabi. Hindi ito nakapag-perform ng maayos. Ito pa naman ang kanilang star. At ang masakit pa, nahulog ito dahil sa katanghan at na ospital. Well, she deserves it. Sumimangot siya. Galit talaga siya sa babaeng iyon. Hindi maalis sa isip niya na sinabotahe sila ng kalabang eskwelahan. Doon nag-aaral ang boyfriend ni Penelope. Pinlano siguro ng kalaban nila ng maigi iyon para matalo sila. Gigil na naupo siya sa kama at inisip ang boyfriend ni Penelope na si Mark. Nalalamangan na sila ng team ni na Sofia at hindi siya makakapayag. Kung hindi man sila ang nanalo, gagantihan niya ang lalaking sumabotahe sa kanila. Medyo gumana ang kalooban niya sa naisip. Tumayo na siya sa kanaligo. Pagkakain ng hapunan ay natulog na siya. Pasado 12:00 ng hating gabi nang magising siya. Sinuguro niyang tulog na ang lahat ng tao sa bahay nila bago niya inilabas ang itim na batong pinakatago-tago niya. Alam niyang matagal nang hinahanap iyon ng kanyang ina dahil mahalaga iyon dito. Antigo ang bato, makinis na animo itim na diamante. Kasing laki iyon ng kanyang palasing-singan at alam niyang may kapangyarihan iyon na ginagamit ng kanyang ina sa negosyo. Matagal na iyon sa pamilya nila. Minamana-mana lang ng mga anak. Swerte raw iyon sa kanilang pamilya. Interesado siya sa itim na bato. Nang minsang nag-abroad ang kanyang mga magulang, hinanap niya iyon sa kwarto ng mga ito at kinuha niya ng walang paalam. Nang mahawakan pa lamang niya iyon, ay pang-arang-ayaw na niyang bitawan. Tila binabalot siya ng sense of well-being kapag hinahawakan niya iyon. Bagay na hindi madalas mangyari sa kanya, lalo pat hindi naman siya inaasikaso ng kanyang mga magulang na abala sa pagpapayaman. Sa itim na bato siya nakahanap ng kasiyahan at kung noon ay balak niyang isauli iyon, nagbago na ang kanyang isip ngayon. Inari na niya iyon. Hindi niya alam kung para saan ang itim na bato. Pero nang minsang nagbabasa siya at hinahaplos niya iyon, biglang nanginig iyon at naglabasan mula roon ang matutulis na tusok sa paligid niyon. Nabitawan niya iyon. Dumugo ang kanyang palad na natusok ng bato. Nagtatakang tiningnan niya iyon nang gumulong iyon. Paghinto niyon, nagiba ang kulay niyon at lumiwanag. Namangha siya sa nakita dahil kusang umikot-ikot iyon na tila may sariling isip. Nang huminto at mawala ang liwanag, ay hinawakan niya iyon. Saka niya narinig ang kakaibang ingay sa bintana. Lumapit siya roon at napatili sa kanyang nakita. May 3 maiitim na nilalang na nakaupo sa pasimano at nakatingin sa kanya. Hindi lalagpas sa tuhod ang laki ng mga ito. Natatakpan ng makapal na buhok ang buong bilog na katawan ng mga ito. Mahaba ang mga tainga. Kumikislap sa dilim ang pulang mga mata. Manipis ang mga labi na parang linya lang kung titingnan. Naalala niya ang pelikulang Gremlin. Kamukha ng mga ito ang itsura ng mga nilalang sa pelikulang iyon. Ano ang gusto mo? Napaatras siya na magsalita ang isa sa mga ito. Sino kayo? Handa kaming maglingkod. Ano ang nais mong gawin namin? Kumunot ang noo niya sa narinig. Pero dahil naghihintay ang mga ito, humiling siya sa mga ito. Gusto kong dalhin ninyo sa akin ang singsing na suot ng lola ko nang ilibing siya. Tiningnan lang siya ng mga ito saka tumalon mula sa bintana. Sumilip siya pero wala na ang mga ito. Tumalikod siya at hahakbang pa lang sana palayo sa bintana nang marinig uli niya ang mga kaluskus doon. Paglingon niya nakaupo na uli ang 3 nilalang doon. Nasa harap na rin niya ang singsing ng kanyang lola. Hindi makapaniwalang tiningnan niya iyon. Pagdampot niya sa singsing, tumalikod ang 3 nilalang at biglang nawala. Naglaho ang mga ito sa karimlan. Tiningnan niya ang singsing. Iyon nga ang suot ng kanyang lola nang inilibing ito. Gustong-gusto niya iyon, pero isinama iyon sa mga labi ng kanyang lola noong namatay ito. Tiningnan niya ang itim na bato
na nasa sahig pa rin. Ngayon ay alam na niya kung paano ginagamit iyon. Mula noon, palagi nang tinatawag ni Beverly ang tatlong nilalang. Inuutosan niya ang mga ito na kumuha ng mga bagay na nais niya. Pagkatapos ng ilang buwan, na-realize niya ang lahat ay gagawin ng mga ito para sa kanya hanggat hawak niya ang itim na bato. Alam na rin niya na kapag ang dugo niya ang ginagamit niya, siya lang ang susundin ng mga ito. At ngayon, kailangan na naman niya ang tulong ng mga ito. Kabisadong hinimas niya ang itim na bato sa magkabilang dulo niyon. Lumabas ang mga panusok. Hindi na naiya ang binibitawan niyon. Bagkos ay hinahayaan niyang kumalat ang kanyang dugo roon upang masundin siya ng mga nilalang na namamahay roon. Narinig agad niya ang ingin ng tatlo. Agad na tinungo niya ang mga ito. Sa pakiwari niya ay lumaki na ang mga ito kaysa noong huli niyang nakita. Ano ang gusto mo? Gusto kong saktan niyo si Mark, ang boyfriend ni Penelope. Pero huwag niyo siyang papatayin. Saktan lang ninyo para maipagganti ko ang aking pagkatalo. Nagtingin na ng tatlong nilalang, saka tumalikod. Nilisan na rin niya ang bintana. Alam niyang gagawin ng mga ito ang kanyang utos. Bukas na lang niya malalaman kung ano ang nangyari kay Mark. Nakangiting nahiga na siya sa kama at hinintay na dalawin siya ng antok. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano ang nangyari kay Mark. Kinabukasan, madilim ang mga mukha ng mga kasama niya sa cheering squad nang mapasukan niya ang mga ito sa kanilang silid. O bakit sambakol ang mga kamukha ninyo? Tanong niya sa mga ito. Hindi mo pa ba nababalitaan? Malungkot na tanong ng isa sa mga ito. Ang alin? Patay na si Penelope. Nasa ospital naman ang boyfriend niya. Comatose, puto lang 2 paa at may tama ang utak. Ano? Hindi niya inaasahan ang narinig. Anong nangyari? Di nag-away na naman sila kagabi. Pinuntahan ni Mark si Penelope habang nag-iinuman kami kagabi sa Mandaluyong. Nakainom na rin si Mark at galing daw sa victory party ng team nila. Nagalit lalo si Penelope at nakipaghiwalay na rito. Hindi pumayag si Mark at persahang isinama si Penelope paalis. Sinundan namin sila para pigilin si Mark na isama si Penelope. Ang kaso pagkasakay sa kotse, pinaharurot ni Mark ang kotse niya. At wala pang 1 kilometrong nakakalayo nang marinig naming nabangga yung sasakyan. Humikbi ang kanyang kausap. Tumakbo kami at nakita namin nabangga ang isang truck yung kotse. Beating the red light si Mark. Wasak yung passenger side. Patay agad si Penelope. Naipit naman si Mark sa nayuping kotse niya. At unconscious siya nang malapitan namin. Nagkakrak ang bungo niya sa lakas ng impact. Pagtatapos ng isang kasama niya, hindi siya nakakibusan narinig. Para siyang nauupos na kandila ng mga sandaling iyon. Hindi inaasahan ni Beverly na sa huling gabi ng lamay para kay Penelope ay pupunta ang cheering squad ng ibang mga eskwelahang nakakalaban nila sa mga competition. Very friendly at sweet kasi ang kanilang kaibigan, kaya popular ito sa ibang cheering squad members. Punong-puno ng mga nakiramay ang punerarya kung saan nakaburol si Penelope. Nakikipag-usap siya sa mga naroon nang biglang natahimik at napatingin ang lahat sa hagdanan. Dumating din ang team ni na Sofia. Ito pa ang nangunguna at hindi niya mapigilang hindi mabuhay ang galit niya para dito. Nang maaksidente si Mark, sakali lumitaw ang balitang si Sofia talaga, ang girlfriend nito at pinagplanuhan lang ng dalawa na gamitin si Penelope para matalo ang team nila sa finals ng competition. Kaya hindi sila makapaniwalang ganun kakapal ang mukha ng babae para pumunta pa at makiramay sa pamilya ni Penelope. Samantalang ito ang may kasalanan kung bakit wala na si Penelope. Pumasok ito sa loob kasama ang team nito. Paglabas, nakipag-usap na ang mga ito sa ibang mga kakilala. Dumiretso naman si Sofia sa kanya dahil pakiramdam yata nito ay sila ang magkalibel dahil siya ang captain ng cheerleading squad nila. Nakakalungkot ang nangyari sa best cheerleader mo, Beverly. Sana makahanap ka ng kasing galing ni Penelope para sa competition next year. Kung hindi dahil kay Mark, buhay pa sana si Penelope ngayon. Hindi siya nangiming sagutin ito. Kung hindi sana ginamit ng iba riyan si Penelope, sana wala tayong lahat dito ngayon. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Bakit? Nakasisiguro ka ba na si Mark ang may kasalanan ng lahat? Hindi mo man lang ba naisip na baka si Penelope ang umakit kay Mark at karma lang ang nangyaring ito sa kanya?
Anito, talagang ganyan ang nangyayari kapag malandi ang isang babae at mahilig mang-agaw ng boyfriend ng iba. Sinampal niya ito dahil sa sinabi nito. Hindi naman ito nagpatalo at sinampal din siya. Nagsabunutan sila at kung hindi lang mabilis na naawat ng kanilang mga kasama, tiyak na higit pa raw ang nangyari sa kanila. Lumapit ang panganay na kapatid ni Penelope sa kanila. Ano ba? Igalang naman ninyo ang burol ng kapatid ko. Galit na saway nito. If you can't behave yourselves, then you better leave. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Sophia. Nanahimik siya pero hindi umalis. Gayon din si Sophia na hindi na muling lumapit sa kanya. Nanggigigil siya sa galit dahil habang tinitingnan niya ito, nakikita niya nag-enjoy pa ito sa pagpansin dito ng ibang mga cheering squad members na mula sa ibang mga eskwelahan. Ginawa pa nitong social affair ang lamay ng kaibigan niya. Nang hindi na siya nakatiis, pumasok siya sa loob ng CR at inilabas ang itim na bato. Maya-maya pa ay sumulpot ang tatlong nilalang sa harap niya. Ano ang gusto mo? Patayin ninyo si Sophia. Patayin ninyo siya. Nagkatinginan ang tatlo sa ngumisi. Lumabas ang maliliit na ngipin ng mga ito. Tinalikuran niya ang mga ito at nagmamadaling lumabas ng CR. Gusto niyang makita kung paano papatay ng mga ito si Sophia. Paglabas niya ng CR, agad na hinanap niya si Sophia. Nakita niyang nasa reception area na ito ng punerarya kasama ang ilang mga kaibigan nito. Mukhang palis na ang mga ito. Na-disappoint siya dahil mukhang hindi yata niya makikita kung paano ito papatay ng tatlong nilalang. Hinabol niya ng tingin si Sophia. Nakita niyang nahulog ito ang cellphone na hawak nito. Dinampot nito iyon at nang pagtayo nito, gayon na lamang ang panghilakbot niya nang mabagsakan ito ng malaking chandelier sa reception area. Kasama pa ang kawad ng bumigay ang chandelier. Bukas pa ang mga ilaw niyon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sophia na nakukuryente habang pumapatay sindi ang mga ilaw sa buong punerarya. Nagkagulo at nagtilian din ng marami. Para naman siyang nagkaugat sa kanyang kinalalagyan. Nahihilo siya na parang gusto niyang masuka habang nakikita niyang umuusok ang chandelier. Nang tuluyang mamatay ang ilaw, ay bumagsak ang ilawan. Hindi na kumikilos si Sophia. Shock siya sa nakita. Hindi niya akalain sa ganoong paraan papatayin ng tatlong nilalang si Sophia. At siya ang dahilan niyon. Kinabukasan ng hapon na nakauwi si Beverly. Hindi agad siya nakalis sa punerarya. Hinintay at pinanood niya ang mga nangyari pagkatapos ng aksidenteng pagkamatay ni Sophia. Gusto na niyang umalis pagkatapos pa lang ng aksidente. Pero napilitan siyang manatili dahil sa takot na baka may maghinalang siya ang dahilan ng pagkamatay nito. Sising-sisi siya sa nangyari. Hindi na ba siya natuto sa pagkamatay ni Penelope noon dahil sa utos niya? Para siyang nalulunod sa guilt na nararamdaman niya. Sumama siya sa libing ng kaibigan niya. Ang nang matapos iyon ay agad na umuwi na siya. At ngayon nag-iisa na siya sa kanyang silid. Sakalang niya nagawa ang kanina pa niya nais gawin. Umiyak siya nang umiyak hanggang sa halos sumakit na ang ulo niya. At manlupaypay siya sa pagod. Sinilip niya ang loob ng kanyang bag kung saan naroon ang itim na bato. Parang ayaw na niyang hawakan iyon. Pero kailangan niyang gawin iyon para maisauli na niya iyon sa kanyang ina. Isinusumpa niyang hindi na uli iyon gagamitin. Ayaw na niyang makita iyon kailanman. Pagbukas niya ng kanyang bag, ay nagulat siya nang makitang maliwanag ang itim na bato kahit hindi iyon basa ng dugo. Pagkatapos ay narinig niya ang pamilyar na ingay sa bintana. Napatayo siya at lumapit diyon. Paghawi niya sa kortina, naroroon ang tatlong nilalang. Pero napaatras siya nang makita niya ang itsura ng mga ito. Nakatalungko na ang mga ito. Humaba ang maikli at butuhang mga kamay. At halos isang ruler na ang haba ng mga tainga. Natatakpan pa rin ng buhok ang katawan ng mga ito. Pero animo may bagalis ang balat ng mga ito. Ibang-iba na ang itsura ng mga ito. Tumala ng isa mula sa bintana at sumunod dito ang dalawa. Dumiretso ng tayo ang mga ito na halos hanggang dibdib na niya ang taas. Bakit kayo narito? Hindi sumagot ang mga ito. Bagkus ay nagpatuloy lang sa paglapit sa kanya. Umatras siya ng umatras habang nakangising nakatingin sa kanya. Ang mapupula at nanlilisik na mga mata ng mga ito. Umalis kayo. Iniuutos ko. Umalis kayo. Takot na utos niya sa mga ito, pero ngumisi lang uli ang mga ito. Tumalikod siya at akmang tatakbo palabas nang talunin siya ng isa sa mga ito. Kinagat siya nito sa leeg. Bumagsak siya sa sahig dahil sa bigat nito. Agad na naramdaman niya ang pagsalakay ng dalawa pa
na nagsisisikang makarating sa kanyang leeg. Sumigaw siya ng sumigaw, pero nilangon ng mga ulang tatlo ang kanyang paghingi ng tulong. Naramdaman niya yung pinupunit ng mga ito ang kanyang leeg at lalamunan habang nilalagok ang kanyang dugo. Nanlambot siya hanggang sa hindi na niya nakayanan ang labis na panghihina. Tuluyan ang nagdilim ang lahat sa kanya. Mula sa master's bedroom ay napakagatlabi si Flor habang pinapakinggan ang impit na sigaw ni Beverly habang humihingi ito ng tulong. Pinigil niya ang kanyang sarili na tulungan ang kaisa-isang anak. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, ang kapalit niyon ay ang buhay ng buong angkan nila. Nang tuluyan ang naghari ang katahimikan, naghintay pa siya ng kalahating oras bago siya tumayo at maingat na tinungo ang silid ng kanyang anak. Nakita niyang nakahandusay malapit sa pintuan si Beverly. Tuyong-tuyo ang katawan nito at wala ni isang patak ng dugo na makikitang nagkalat sa sahig. Nanatili siyang nakatayo at pinagmamasdan ang bangkay ng anak. Sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya, dapat ay may isang ialay sa mga anito na nagbibigay ng yaman at kasaganaan sa buong angkan nila. Nagkataon lang na si Beverly ang itinakda ng mga nakatatanda simula pa lang sa pagkasilang dito. Sinadya niyang ipakita ang itim na bato sa kanyang anak upang maakit niya ito. Alam niya nang kinuha iyon ni Beverly at itinago. Mula noon, hinintay na lamang nilang abusuhin ito ang kapangyarihan ng mga anito at alam nilang kapag may ipinapatay sa mga anito ang sino mang may hawak ng bato, tiyak na buhay rin ito ang kapalit. Kompleto na ang kanilang aray para sa darating na henerasyon. Inialis na niya ang tingin sa anak, saka kinuha ang bag nito at maingat na dinampot ang itim na bato. Saka siya lumabas ng silid at bumalik sa master's bedroom. Dapat niyang ipaalam sa buong angkan ang magandang balita.